Ako si Maria at ito ang aking kwento. Galit na galit si Shawnee nang malaman niyang hindi nagbago ang isip ni Adam. Desidido na talaga itong pakasalan si Carmela. Galit na binasag ni Shawnee ang vase na nasa center table. "This can't be! Hindi pwedeng sirain ng babaeng yun ang lahat ng mga plano ko! Why are you so stubborn, Carmela?" Malakas na sigaw na halos marinig ng lahat ng mga katulong sa bahay nila. Narinig din yon ni Yaya Lucy at natatakot na naman siya para kay Carmela. Masaya na si Yaya Lucy na nagkaroon na ng kalayaan si Carmela, pero mukhang ibabalik na naman siya sa attic kahit na magaling naman na si Carmela. "Carmela!" Malakas na tawag ni Shawnee, pero hindi lumabas si Carmela sa kwarto niya. Lahat ng mga katulong ay mabilis na bumalik sa mga ginagawa nila kahit natapos na nila itong gawin. Natatakot silang mapagalitan ni Shawnee. Lalo na at alam nilang galit na galit talaga ito. Nang hindi lumabas si Carmela sa kwarto niya, ay galit itong pinuntahan ni Shawnee. Halos magulat pa si Carmela sa kinauupuan niya nang biglang binuksan ni Shawnee ang pintuan ng kwarto niya. "What?" tanong niya rito. Nag-aapoy naman sa galit si Shawnee saka nito inagaw ang cellphone ni Carmela na hawak-hawak pa niya. "What do you think you're doing? That's my phone. Give it back." Anas niya, takma niya sanang kukunin yon nang lumayo si Shawnee. "I already told you, you will taste my wrath dahil sa gulong ginawa mo. Ano bang kailangan ko sabihin sa'yo para lang umatras ka sa kasunduan niyo ni Adam Festejo? Alam kong may kasunduan kayo dahil hindi naman siya papayag na pakasalan ka kung wala." Nang gagalaiting sigaw ni Shawnee. Blanko lang naman ang mukha ni Carmela na nakatingin sa stepmom niya. Gaano ba talaga kahalaga kay Shawnee na may pakasal ang anak niya kay Adam? Pinaplano niyang makipagkasundo sa mga taong mas makapangyarihan sa pamilya nila para tuluyan niyang maangkin ang kumpanya. Napangisi na lang si Carmela na lalong ikinakulo ng dugo ni Shawnee. "Are you happy now? Sa tingin mo ba ay nagtagumpay ka na dahil lang napapayag mo si Adam na pakasalan ka at maging member ng pamilya ng mga Festejo? Gagawin kong impyerno ang buhay mo," ani ni Shawnee sa kanya tinalikuran si Carmela. "Ilak niya ang kwarto niya at hindi siya lalabas kahit sino pang pumunta dito." "No, hindi mo pwedeng gawin yan," angal ni Carmela sa kanya sinundan si Shawnee. Pero mabilis ipinasarado ni Shawnee ang pintuan kay Romulo. "Tita, please, don't do this. I am not sick anymore para ikulong mo pa." Sigaw niya sa kanya, sunod-sunod na hinampas ang pintuan. "For me, you're still sick. Kung pinili mo na lang sanang sundin ako, hindi ka babalik sa kulungan mo," sagot ni Shawnee saka siya umalis. Sunod-sunod pa rin ang paghampas ni Carmela sa pintuan at sinusubukan tong buksan pero nakalak na ito sa labas. "Open the door, please!" sigaw niya. May usapan sila ni Adam na magkikita ngayon at kapag hindi siya tumupad sa usapan, posibleng tuluyan ng umatras si Adam sa usapan nila. Dahan-dahan na lang na napaupo si Carmela sa likod ng pintuan niya. Paano siya matatawagan ni Adam kung hawak ng stepmom niya ang cellphone niya? Nang marinig ni Carmela ang boses ng daddy niya, ay mabilis siyang tumayo at kinatok ang pintuan. "Dad, are you there? Please let me go. I am not sick. Please!" sigaw niya. Napatingin naman si Marvin sa kwarto ng anak niya sa kanya nilingon si Shawnee. "Why did you lock her?" tanong ni Marvin at pupuntahan niya na sana ang anak niya. Nang pigilan siya ni Shawnee. "Hindi mo siya pwedeng pakawalan. Ipapatawag ko si Doc Irene para tingnan ulit ang kalagayan ni Carmela. Look what she did." "Nagwala na naman siya kanina habang wala ka. Muntik niya akong hampasin ng vase at mabuti na lang at napigilan ko siya. Sa tingin ko ay bumabalik na naman ang pagkakaroon niya ng hallucinations. Siguro dahil nasaktan siya ng ex-fiancé niya." Pagsisinungaling ni Shawnee na lalong ikinakunot ng noo ni Marvin. Ang akala nila ay okay na si Carmela pero posible pa rin palang bumalik ang sakit niya. Napabuntong hininga na lang si Marvin saka siya naupo sa sofa. Tinignan niya ang kwarto ng anak niya
at patuloy pa rin ang pag-iingay ni Carmela sa pintuan at sa pagtawag sa kanya. "I'll cook Doc Irene for her." Saad ni Shawnee na ikinatango na lang ni Marvin. Napangisi si Shawnee nang paniwalaan siya ni Marvin. Hawak pa rin niya ito sa leeg. "I'll get your medicine." Aniya pa saka siya nagtungo sa kwarto nila para kunin ang gamot ni Marvin pero lingid sa kalaman ni Marvin. Pinapalitan ni Shawnee ang mga gamot niya. Muling sumilay ang ngiti sa labi ni Shawnee. Bago siya bumaba para manguha ng tubig sa kusina, sa kanya binalikan ng asawa na nasa sala't busy na nakaharap sa laptop niya. Ibinigay ni Shawnee ang gamot kay Marvin at dahil malaki naman ang tiwala ni Marvin sa asawa niya, ininom niya ito nang hindi tinitingnan. Samantala naman, napaiyak na lang si Carmela na hindi siya pinuntahan ng kanyang ama. Ilang oras din siyang nakaupo sa sahig habang yakap-yakap ang mga tuhod niya. Paano niya makukuha ang kumpanya sa stepmom niya? Kung hanggang ngayon ay mahina pa rin siya. Hindi niya nakakasamang mga anak niya dahil sa kanyang stepmom. Ayaw nilang kilalanin bilang pamilya ang kambal ni Carmela dahil maging siya ay hindi kilala kung sino ama ng kaniyang mga anak. Ilang oras na nanatili si Carmela sa loob ng kwarto niya. Nang kumalma na siya, tumayo na siya at naghanap ng paraan para makalabas. Binuksan niyang bintana niya at napalunok na lang nang makita kung gaano kataas ang kwarto niya. Nilibot ni Carmela ang paningin niya at nag-isip kung paano makakalabas. Nang makita niyang mga kumot niya ay kinuha niya ito at pinagdugtong-dugtong. Nang matapos siya sa ginagawa niya ay tinali niyang dulo ng kumot sa kama niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga bago dahan-dahan na lumabas sa bintana. Alam niyang hindi ligtas ang gagawin niya pero kailangan niyang makalabas para makipagkita kay Adam. Samantala naman, kanina pa salubong ang mga kilay ni Adam habang nakatitig sa cellphone niya. Kanina pa niya tinatawagan si Carmela pero hindi ito sumasagot sa kanya. Pareho naman nilang napagsang-ayunan ang oras at place kung saan sila magkikita. Pero ilang oras na ang lumipas pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumadating si Carmela at hindi rin siya sumasagot sa mga tawag. Naalala niya naman ang nangyari noong dinner nila. Na late si Carmela at para bang may kinalaman ng stepmom nito kung bakit siya na late kaya napagpasyahan ni Adam. Napuntahan si Carmela sa bahay nila. Pinapasok siya kaagad ng katulong dahil kilala naman na siya. "Where is Carmela?" Tanong niya kaagad dito. Hindi naman sumagot ang katulong at mabilis na umalis. Walang may gustong makialam sa problema ng pamilya ng mga Hidalgo. "Adam, iho, what are you doing here?" Gulat na tanong ni Shawnee na pababa ng hagdan. Nilapitan niya si Adam at pinaupo ito sa sofa. Nilingon pa niya ang kwarto ni Carmela at nakahinga naman siya ng maluwag dahil kanina pa hindi gumagawa ng ingay si Carmela. "I came here to see Carmela. Where is she?" Blankong tanong ni Adam. Nakaisip naman si Shawnee ng idadahilan niya. "Umalis si Carmela kasama si Omar. Ang alam ko'y susubukan nilang ayusin ang relasyon nila." Wika niya. Napataas naman ang kilay ni Adam dahil kausap niya si Carmela kanina at napag-usapan pa nilang magkikita sila para pag-usapan ang tungkol sa kasal nila. Tumayo na si Adam at hindi na nagsalita pa. Napangisi naman si Shawnee sa pag-aakalang naniwala sa kanya si Adam. Paalis na sana si Adam na may marinig siyang ingay na nagmumula sa gilid ng bahay ng mga Hidalgo. "Ouch!" Daing ni Carmela nang tumamang tuhod niya sa pader. Sinundan naman ni Adam kung saan nagmumula ang ingay. Napakunot na lang siya ng noo nang makita niya si Carmela. "Carmela!" Sigaw niya dito. Mabilis na pinuntahan ni Adam. Si Carmela na nahihirapan ng makababa. "Shit!" Ani ni Adam. Hindi alam ang gagawin kung paano matutulungan si Carmela. "Help me please!" Nakikiusap na saad ni Carmela dahil hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kakayanin na humawak sa ginawa niyang lubid. "Anong ginagawa mo dyan? Bakit diyan ka dumaan?" Na-stress sa tanong ni Adam. "Ikinulong nila ako. Hindi nila ako palalabasin hanggat hindi ako pumapayag na umatras sa kasal natin." Sagot niya. Napaigting ang panga ni Adam. Hindi niya akalain na sobrang sama pala ng ugali ng pamilya ni Carmela. "Stay there. Tatawag ako ng tulong." Aniya, saka mabilis na iniwan si Carmela. Pinagpapawisan naman na si Carmela at namumula na rin ng mga kamay niya. Pakiramdam niya anumang oras ay makakabitiw na siya.
Tumingin siya sa ibaba at isang palapag pa ang kailangan niya bago siya makababa. Maghanap ka ng hagdan! Galit na sigaw ni Adam sa mga katulong at gardener ni na Carmela. Sinubukan pong bumaba pa ni Carmela pero hindi niya na rin kinaya, kaya mula sa itaas ay nahulog siya at tumamang ulo niya sa kahoy. Dahilan para mawalan siya ng malay. Carmela! Shit! Ani ni Adam na makita niya nakahandusay na sa lupa si Carmela. Mabilis na itong binuhat para itakbo sa ospital. Sir, ito na po yung hagdan. Ani ng isang lalaki pero nalaki na lang mga mata niya nang makita niyang buhat-buhat na ni Adam si Carmela na wala ng malay. Isinakay na ni Adam si Carmela at dinala sa ospital. Nagmamadali namang lumabas si Shawnee nang marinig niyang kaguluhan sa labas ng bahay nila. What is happening? Tanong ni Shawnee sa mga katulong nila. Nagtangka pong tumakas si Ma'am Carmela. Ang kaso nahulog po siya. Kinuha na siya ng bisita niyo at mukhang dadalhin niya sa ospital. Sagot ng isang babae. Nagmamadaling tiningnan ni Shawnee ang bintana ni Carmela at nakita niyang mga kumot na pinagtungdugtong. Buwisit talaga! Nainis sa saad ni Shawnee. Nang matapos namang magamot si Carmela ay pumasok na sa loob ng kwarto si Adam. Tinignan niya si Carmela na wala pa ring malay at may bandage na ito sa noo. Salubong ang mga kilay niya habang nakatitig siya kay Carmela. Iniisip niya kung anong ginawa ng stepmom ni Carmela sa kanya para tumakas at sa bintana dumaan. Did they lock you up? Mahinang wika ni Adam kahit na hindi naman siya naririnig ni Carmela. Naagaw ang atensyon niya nang may tumawag sa cellphone niya. Kinuha niya yon sa bulsa niya at sinagot na hindi na tinitingnan pa. Hey bro, where are you? Sa boses pa lang kilala na kagad ni Adam. Isa sa mga kaibigan niyang tumawag. I'm at the hospital. What do you need? Blanco niyang sagot. Hospital? What happened to you? I'm fine. May dinala lang ako dito na kaibigan. Napataas naman ang kilay ni Matthew sa sinagot ng kaibigan niya. Kaibigan? Sa pagkakaalala ko wala ka ng ibang kaibigan maliban sa aming dalawa ni Arn. So tell me, sinong dinala mo dyan sa ospital? Masyado ka nang naglilihim sa amin. Ang balita namin ay ikakasal ka na pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin yon sinasabi sa amin. Kaibigan pa ba ang turing mo sa amin yan? Adang festejo. Napapairap na lang si Adam sa kaibigan niya sa kanya hinilot ang noo niya. Ano bang kailangan mo? Bakas ang pagkairita sa boses ni Adam. Kaya natatawa at napapailing na lang si Marco. Pupuntahan sana kita at ibibigay ang business proposal dahil tapos na namin gawin. Basahin mo na lang para kapag inaprubahan mo, sisimulan na rin natin ang mga plano natin. I'll just get it from you when I'm not busy. Tanging sagot ni Adam sa kanya ibinaba ang tawag. Nang makita ni Adam na gising na si Carmela, nilapitan niya ito. Hey, kamustang pakiramdam mo? Tanong ni Adam. Napahawak naman si Carmela sa noo niya at napadaing na maramdaman niya ang sakit. Inilibot niya ang paningin niya at sa itsura pa lang ng kwarto niya, alam niyang nasa ospital siya. I had no intention of backing out of the wedding, but because I refused to comply with Tita Shawnee's demand that we call it off, she locked me in my room. Ani ni Carmela. Inuna pang isipin ang tungkol sa kasal kaysa sarili niyang kalagayan. Sa nakikita ni Adam na nangyayari kay Carmela, mas nagkakaroon siya ng dahilan para tulungan ito. Para makaalis na si Carmela sa pamilya niya at magkaroon na ng sariling kalayaan. Hindi tamang ginawa nilang pagkulong kay Carmela sa kwarto niya. Binantayan ni Adam si Carmela kahit na paulit-ulit na siyang tinatawagan ng kanyang ina. Sa inis niya ay pinatay niya ang cellphone niya para hindi na muna siya matawagan. Inilagay niya sa mini table ang pagkain na binili niya para sa labas. Alam kong marami ka pang gagawin. Pwede mo na akong iwan dito, ani ni Carmela, dahil kita niyang pagpatay ni Adam sa cellphone niya para makaiwas sa mga taong naghahanap sa kanya. Paano kita iiwan nang mag-isa dito? May pamilya ka ba na pupunta rito to stay here with you? Kung meron siya kako aalis. Masungit na sagot ni Adam. Hindi niya maintindihan kung bakit sinasayang niyang oras niya kay Carmela. Gayong may kasunduan lang naman silang dalawa. Kailangan lang nilang isa't isa. My friend Hannah will come here para samahan ako. Sagot ni Carmela. Blanco lang naman siyang tinignan ni Adam. Mabuti naman at may kaibigan ka pa. Ani ni Adam sa isip niya sa kanya nilagay. Sa kama ni Carmela ang mini table na may pagkain.
Kumain ka na para naman may lakas kang bumalik sa pamilya mo. Tila ba nangasar pang sad ni Idam? Hindi na lang pinansin ni Carmela si Idam. Binabantayan nga siya nito pero tila balabag ba sa loob niya o sadyang hindi niya lang kilala si Idam. Nagsimula nang kumain si Carmela. Hindi mawala sa isip niya kung talaga bang wala nang pakialam sa kanya ang daddy niya. Hindi pa ba nito nalalaman ang nangyari sa kanya? Napapaisip siya kung ano naman ang sinasabing dahilan ng kanyang stepmother sa kanyang ama. Ang sinabi ko, kumain ka hindi tumulala. Agaw at ang siyang wika ni Idam. Nabalik naman sa wisyo si Carmela sa kanya tinignan si Idam na napakasungit ng muka. Nilunok ni Carmela ang nasa bibig niya saka siya muling kumain. Ilang minuto lang ang lumipas nang dumating na si Hana. Ano bang nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Hana nang hindi pa napapansin si Idam dahil si Carmela ang una niyang tiningnan. Tumakas ka na naman ba? Dumaan ka na naman ba sa bintana? Ano bang iniisip mo, Carmela? Sunod-sunod pang tanong ni Hana. Napapataas lang ng kilay si Idam dahil mukhang kilalang kilala na ni Hana si Carmela. Kunot noong nilingon ni Hana ang lalaki na kaupo malapit sa kama ni Carmela. At nanlalaki na lang ang mga mata niya nang makita niya si Idam. Mabilis siyang yumuko para magbigay galang. Mr. Festejo, pasensya na't hindi ko kayo kaagad napansin. Natataranta niyang wika. It's fine. I don't mind. Tila walang pakialam na sagot ni Idam. Nakagat na lang ni Hanang pang-ibaba niyang labi dahil sa hiyang nararamdaman niya. Pwede kayong mag-usap, don't mind me here. Tumayo na si Idam saka siya nagtungo sa sofa. Naupo naman si Hana sa kinaupuan ni Idam kanina sa kanya pinanlakihan ng mga mata si Carmela. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Mahinang tanong ni Hana. Pero sapat pa rin para marinig ni Idam. Dumaan ako sa bintana, tipid na sagot ni Carmela. Napapailing na lang si Hana dahil hindi itong unang beses na nahulog si Carmela dahil sa bintana siya dumaan. Ano na naman bang ginawa mo para magalit ang stepmom mo? Paano kung ibalik ka niya sa attic? Paano kung ikulong ka na naman niya doon? Paano kung matrigger ang depression mo at bumalik na naman ang pagkakaroon mo ng hallucinations? I'm sure ibabalik ka na naman ng stepmom mo sa mental hospital. Nag-aalalang saad ni Hana. Lalo namang nagsalubong ang mga kilay ni Idam dahil sa narinig. Anong trauma ba meron si Carmela para maranasan niyang lahat ng ito? Don't worry, I'm perfectly fine. Sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko every time na ibinabalik nila ako sa attic at sa awa ng Diyos. Nagiging okay lang naman ako. Napataas ang kilay ni Hana. Ibig sabihin binalik ka na naman ng stepmom mo sa attic? Tanong niya. Hindi naman sumagot si Carmela. Akala ko pa naman si Omar na magiging dahilan ng paglaya mo sa attic. Lumaya ka na nga pero panandalian lang. Siya rin palang magiging dahilan para ibalik ka sa lugar na yon. Ang sarap nilang pagbuhuli ng kapatid mong malandi. Halos magitngit ang mga ngipin ni Hana sa inis. Kalmado lang naman si Carmela na tila basanin na siya sa lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Excuse me. Agaw atensyong saad ni Idam kaya napatingin na sa kanya si Carmela at Hana. I have to go now. Kung walang magbabantay sa'yo, just call me. Ani habang na kay Carmela ang tingin niya. Don't worry, sasamahan ako ni Hana hanggang sa ma-discharge. Salamat nga pala sa pagdala mo sa akin dito sa pagbantay mo. Babawi na lang ako sa susunod. Tumango na lang si Idam saka siya umalis. Nakangisi naman si Hana na tinignan ng kaibigan niya. Sigurado kang contract marriage lang ang namamagitan sa inyong dalawa? What is he doing here? Sa pagkakakilala ko kay Idam Festejo, wala yang pakialam sa kahit na kanino. Kahit mamatay ka pa dyan, hindi ka niya pag-aaksiyan ng oras. Nakuha mo na bang puso niya? Excited na tanong sa kanya ng kaibigan niya. Inirapan naman siya ni Hana. Nagkataon na nagpunta siya sa bahay nung tumakas ako. No feelings involved. May kasunduan lang kami. Gusto ko makabalik sa kumpanya at makuha yun sa pamamahala ni Tita Shoni. Ang gusto lang din ni Idam ay makatakas siya sa kasal nila ni Sofia. Kapag nakuha na namin ang mga gusto namin, maghihiwalay din kami at magagawa na ni Idam ang mga gusto niya. Kasunduan lang talaga, and after that we will treat each other as a stranger. Napapakibit-balikat na lang si Hana. Nang matapos kumain si Carmela, si Hana nang nagligpit ng pinagkainan niya. Sumandal naman si Carmela sa headrest at malalim na naman ang iniisip niya. Makalipas ang ilang oras ay may pumasok sa loob ng kwarto niya. Tito Marvin, ani ni Hana. Tinignan naman ni Marvin si Carmela na nakapikit ang mga mata at nagpapahinga. How is she?
Seryosong tanong ni Marvin. Ano kayang mangyayari ngayong patuloy na humahadlang si Shawnee sa kasal ni Carmela at Adam? Malaman kaya ni Marvin na unti-unti siyang nilalason ng gamot na binibigay sa kanya ni Shawnee? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.